Anong karapatan mo na magsalita? Bakit? Ano ba ginawa mo sa DepEd? Ngilat sabla yung ginawa niya doon. Dismal performance, mga kababayan. Si Sara Duterte ng DepEd Secretary siya. Total failure yung kanyang stint as DepEd Secretary. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sinapalpal ng mga guro si Sara Duterte kasi nagpalabas siya ng kanyang statement, mensahe man sa mga guro sa okasyon ng National Teachers Month. Sabi kasi ni Sara, nanawagan siya sa mga teachers, mga educators, to lead youth to truth. At sabi ni Sara, bahagian niya kayo kasi sa pag-ubog ng critical na pag-iisip or critical thinking. Kaya sabi ng mga guro, tanong namin niya, you want to talk about critical thinking? Seriously? Sabi po ng ACT Party List, Representative Antonio Tino, wala ka niya na moral authority, no moral right to call on teachers to foster critical thinking among students. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, recalling the questions of integrity in management skills that arose when she was Education Secretary. Ano niya yung karapatan mo na magsalita ng ganyan? Wala kang moral right. Talagang sablay ko mag-isip itong si Sara. Talagang binanggit pa niya yung critical thinking. Sabagay, si Sara po ay critical thinking talaga. Gusto ninyong ibigay ko sa inyo ang best example ng kanyang critical thinking? Ito yung produkto ng critical thinking ni Sara Duterte. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan ang produkto ng critical thinking ni Sara Duterte. Ito pa yung isa. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just myself cutting his head. Yan po ang critical thinking. Yung sinasabi niyang bata doon, kadete po ng Philippine Military Academy. Bata pa pala yun sa kanya. Ang akala ko, batang maliit, batang paslit. Doon pa lang po, wala ng critical thinking. Kasi pati yung pag-identify niya sa isang kadete na nag-graduate, isa pang batang paslit ang kanyang tingin. Kaya na-trouble siya, mga kababayan. Patong-patong na problema ang kanyang kinakarap. Ayan ang critical thinking. Kaya sabi po ng ACT Party List, seriously, you're talking about critical thinking? Wala kang yung moral right para magsalita tungkol sa critical thinking? Wala kang ganon? Ito, sabi dito, sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte has no moral right
to call on teachers to foster critical thinking among students. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers. Ayon kay ACA Chair Vladimir Kitua, ay hindi pala si Antonio Tinio, ACT Party List Representative yun. Isa niyang hypocrisy ang panawagan ni Sara Duterte for critical thinking during National Teachers Month when the Vice President herself failed to think critically about classroom shortages, lack of textbooks and other learning materials, teachers' unpaid benefits, and budget mismanagement. Noong kanyang panahon bilang DepEd Secretary, tama naman po. Anong karapatan mo na magsalita? Bakit? Ano ba ginawa mo sa DepEd? Ngilat sabla yung ginawa niya doon. Dismal performance, mga kababayan. Si Sara Duterte ng DepEd Secretary siya. Total failure yung kanyang stint as DepEd Secretary. Sabi ng ACT Party List or Alliance of Concerned Teachers pala, walang lugar niya yung empty rhetoric mula sa isang opisyal who carries the burden in worsening the education sector's problems and allowing teachers to suffer. Lalo niya niyang pinalala yung problema ng mga teachers. O diba? Basag na basag si Sara Duterte sa mga guro. During an investigation of the House of Representatives, Duterte was found to have disbursed 612.5 million in confidential funds via security officers and not through budget officers as required by law. The 612.5 million pesos funds were made part of the articles of impeachment that the House of Representatives sent to the Senate, but the upper chamber has opted to shelve the articles of impeachment, possibly closing the book of the unexplained funds. Earlier this year, the DepEd reported that about 12.2 billion worth of questionable transactions disallowed by the Commission on Audit remained unresolved. To date, the Vice President has offered no explanation for the use of the 612.5 million pesos fund, the 4 million to 6 million disbursement, or the 12.2 billion in disallowed transactions. Sabi po ng mga guro, her only legacy niya in DepEd was her poor performance in anomalies, from worsening the crisis to the red tagging spree and even the militarization of the department, sabi po ni Kuita or Kitua. Di ba? Masyado ng adobe, mga kababayan, ng muka ni Sara Duterte na magsalita ng ganyan, manawagan sa mga teachers ng ganyan. Hindi nga niya magawa sa sarili niya. Ito yung mensahe ni Sara Duterte para sa National Teachers Month. Assalamualaikum. Sabi ni Sara. Tapos ang ending niya, laging syukran. Teachers not only shape the future of a nation, they also fortify the values that hold a nation together, and in a democracy instill the importance of freedom in the protection of our rights. Teachers build a nation through crowded rooms, limited resources, workload, and many other problems that have eroded the education system, and you serve with unwavering dedication. Yung doon pa lang sa unang paragraph ng kanyang statement po, sinasabi niya yung values daw. Wala man pong nakuhang magandang values sa inyo nung DepEd Secretary. Ano tutunan sa inyo ng mga kabataan yung inyong pagmumura at pagmumura ng tatay ninyo? Tapos yung mga masasamang salita tulad ng pagtawag mo kay Speaker Martina Tambaluslos. So yung itinuro sa iyo ng mga teachers mo, noong kabataan mo, malamang hindi man lang ninyo isinabuhay. Alangan man, tinuruan kayo ng teachers ninyo na maging bastos. Alangan man yung pagbabanta ninyo sa ating Pangulo, kay Mrs. Lisa Marcos at kay Martin Romualdez, yun ang turo ng inyong teacher.
Di ba? So wala kang moral authority to speak about values na wala po sa inyo ang lahat ng ito. Di ba? Sabagay, ang gumagawa lang ng mensahe mo sa mga occasions na ganito, malamang yung staff mo man lang, nagbabasa man lang kayo. Wala man sa loob ninyo yung mga mensahe. Di ba? Sabi pa niya, binibigyang pugay namin ang lahat ng mga gurong Filipino ngayong National Teachers Month sa buong bansa at saan man sa mundo, na bahagi ng puwersa na humuhubog sa mga pangarap ng ating mga anak at sa kinabukasan ng ating bayan. Nanggagaling sa mga guro ang pundasyon ng kaalaman ng mga kabataan at bahagi kayo sa paghubog ng critical na pag-iisip or critical thinking. Yon ang hindi nagustuhan ng mga teachers. That's hypocrisy niya. Kaipokrituhan. Mahalaga ito sa panahon ng fake news, misinformation, disinformation, at iba pang media at social media content na naglalayong manipulahin ang katotohanan na tama. Iyang pabrika ng fake news, sabi ni E.S. Bersamin, si Digong yung tatay po ninyo at kayo mismo. Saka yung mga DDS vlogger, sila yung pabrika ng fake news. Tingnan ninyo yung mga pinagsasabi. Lahat fake news. Pakinggan ninyo si Harry Roque. Pari-parehas kayo. Sabi pa niya, sana ay mas ianda natin ang mga kabataan sa landas ng tama at katotohanan. Anong alam mo sa katotohanan? Ano ba? Yung mga pinagsasabi nga po ninyo, lahat baliktad. Anong alam ninyo sa katotohanan? Tandaan din natin na sa bawat hamon, may papel tayo na itanim at palaguin ang pag-asa, pananampalataya at pagmamahal sa ating mga mag-aaral. Kasabay ito ng pagsusulong natin sa tagumpay ng mga nangangarap na maging doktor, guro, abogado, pulis at iba pang mga profesional. Magkaisa tayo sa pagtiyak na lumaking may talino, may dunong, may malasakit at pagmamahal ang mga kabataang Pilipino. Pagmamahal, ito ba yung uri ng pagmamahal na alam ninyo? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. So, paano maniwala sa'yo? Ganyan ba ang uri ng pagmamahal? Malasakit at pagmamahal daw mga kababayan. Salamat sa lahat ng naglilingkod sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas at sa buong mundo nang may pag-asa, empatiya at dedikasyon para sa tagumpay at kabataan Pilipino. Happy National Teachers Month. Mabuhay ang ating mga guro. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, para sa bayan, para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan ang mensahe ni Sara Duterte. Pagmamahal daw sa bawat mamamayang Pilipino. Nandun siya sa dahig. Hindi man po naglilingkod sa ating mamamayan, kundi sa kanyang tatay lang at kanyang pamilya. Sumusweldo sa ating mga mamamayang Filipino. Pinalilingkuran niya yung tatay niya lang. O, di ba? Ang dapat sa kanya po, mag-resign na. Wala nang pakinabang sa kanya. Ang ating mga mamamayan. Pag-uwi niya doon, diretso naman sa Japan. Ang kita na ninyo. Kaya sinupalpal ng mga teachers itong si Sara Duterte. Seriously, anya? Sabi ni Clarianes, the best DepEd secretary in the entire universe. Sarcasm po. Sabi ni Ruel Cumbe, it is quite ironic for VP Duterte to raise the topic of critical thinking. Time and again, her public statements and interviews reveal a lack of depth, coherence, and clarity. Leadership requires not just rhetoric, but substance, vision, and the ability to articulate meaningful ideas, qualities that seem. Sabi ni Alduin Daligdig, akala ko talaga magaling at smart yan. Malaki pagkakamali ko. At tingin ko, may kunting sayad
na mayabang at may pagkakurap, garapal din. Sabi ni Orly Valdez, critical na talaga to, walang thinking. Sabi ni Wendell Sia, talking, not thinking. Sabi ni Maat pa, oh, the audacity. Sabi ni Marie Mendoza, yung abogada nag-hire ng 16 lawyers para i-defend siya. Sabi ni Wilfredo Santos, the shortest tenured DepEd secretary. Sabi ni Armando Anastasio, talk about mental health for critically impaired. Sabi ni Rose, don't stoop to her level. Nang asar lang yan, gaya ni Amy. May masabi lang kahit irrelevant o nonsense. Trying very hard to aspire for the highest position in the government, not fit for a leader. Isip-isip mga kababayan. Sabi ni Don Diaz, critical thinking on how to corrupt RCF without being caught. Sabi ni Herbert Baile, magtigil ka na nga dyan, Lokring. May tatalo sa'yo sa 2028 pag naipasa sa Kongreso ang pagbabago ng edad ng tatakbo bilang Pangulo. Sabi ni Joy Fanlo, pagkaupo niya sa Secretary of DepEd, kaagad iniutos sa lahat ng teachers na linisin mga classrooms, alisin mga visual educational aids. Blackboard lang, kailangan makita ng mga bata. Lalong sumama. Sabi ni Ines Lapay, nagsalita ang magaling sa pagmumura. Sabi ni Juliet, magaling lang mag-rant at puna yan, pero sa realidad, she is always referring to herself. Medyo critical na talaga din ang kind of thinking niya. Sad note. Sabi ni John, lahat ng sinasabi niya na di maganda, balik din sa kanya. Sa kanya lang din. Walang makumbinsi si Sara Duterte sa mga netizens natin po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Yan pa yung ibang mga celebrity endorsers po. For your inquiries and orders, mag-message na lang po kayo sa amin. Sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Kung hindi, sa akin mismo, Dante Maravillas. Sa messenger po ng Facebook. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase sa Amerika.